Sa isang tahimik pero abalang kalsada sa Maynila, may isang babaeng kilala sa kanilang lugar. Si Maxine. Bata pa lang siya. Pangarap na niyang maging abogado. Hindi siya mayaman pero masipag, matalino at may paninindigan sa buhay. Ngayon, isa na siyang ganap na abogada. May sariling opisina at nirerespeto ng marami. Pero sa kabila ng tagumpay niya, simple pa rin ang pamumuhay niya. Hindi siya palaayos, hindi mahilig sa mamahaling gamit, at higit sa lahat, hindi siya basta-basta umiibig. Tuwing alas 5 ng hapon, kapag tapos na ang trabaho ni Maxine, dumadaan siya sa isang eskinita pauwi. Doon niya madalas makita ang isang lalaking nagtutulak ng fishball cart, si Lele. Pawisan, maalikabok, simple ang suot, pero palaging may ngiti. "Ma'am Maxine, fishball po, mainit pa, bagong luto." Nung una, deadma lang si Maxine. Diretso lakad, pero araw-araw nandoon si Lele. Kahit umulan, kahit mainit, kapag nakita niyang pagod si Maxine, aalokin pa niya ng upuan. "Dito po kayo muna umupo, ma'am. Mukhang pagod kayo sa trabaho." "Salamat, pero okay lang. Late na rin." Isang araw, habang kumakain si Maxine ng fishball. Oo, bumili rin siya kalaunan. Biglang nagsalita si Lele. "Ma'am, pwede ko po ba kayong ligawan?" Napatigil si Maxine. Natahimik ang paligid. Parang huminto ang oras. "Alam mo ba kung sino ako?" "Opo, abogado po kayo. Kita ko po minsan sa TV. At lagi po kayong may dalang mga dokumento." "Fishball vendor ka. Mahirap ang buhay mo. Sigurado ka ba sa gusto mo?" "Opo, hindi man po ako mayaman. Pero totoo po ako. Araw-araw ko po kayong nakikita. At araw-araw, mas lalo ko kayong nagugustuhan." Hindi agad sumagot si Maxine. Umuwi siya ng gabing iyon na magulo ang isip. Abogado siya. Sanay siyang mag-isip ng tama. Pero sa unang pagkakataon, puso ang gumulo sa desisyon niya. Kinabukasan, bumalik siya sa eskinita. "Lele?" Opo ma'am, bakit po?" "Sasagutin kita. Pero malinaw, wala akong pangakong madali ito." Napatigil si Lele. Hindi siya makapaniwala. Totoo po ba yan?" "Totoo. Totoo ang sinasabi ko." Doon nagsimula ang usap-usapan sa lugar. "Abogado? Sinagot ng fishball vendor? Sigurado ka? Hindi bagay," sabi ng ibang mga tsismosa. Ngunit walang pakialam si Maxine. Mas mahalaga sa kanya ang katapatan. Isang linggo ang lumipas, inimbitahan ni Maxine si Lele na bumisita sa bahay nila. Gusto niyang ipakilala ito sa kanyang ama, si Christian, isang matandang retiradong sundalo, istrikto at sanay sa disiplina. "Anak, sigurado ka ba dyan? Abogado ka. Marami pang mas angkop." Tatay, siyang pinili ko." Kinabahan si Lele ng sobra. Buong gabi siyang hindi nakatulog. Iniisip niya kung paano siya haharap bilang isang simpleng fishball vendor sa pamilya ng isang abogada. Kinabukasan, umaga pa lang. Nakatayo na si Maxine sa labas ng bahay nila. Hinihintay si Lele. Maya-maya, may narinig silang ugong ng makina. Hindi motorsiklo, hindi tricycle, kundi isang sports car ang dahan-dahang huminto sa harap ng bahay nila. Pulang-pula,
Makintab? Mahal. Ha? Kanino yan? Gulat ni Maxine. Bumukas ang pinto ng kotse at ang unang bumaba, si Lele. Malinis ang suot, maayos ang buhok, may suot na relo na mukhang hindi basta-basta. Lele? Magandang umaga po, Maxine. Nabigla si Christian nang lumabas ng bahay. Anak, sino yan? Napatingin si Maxine kay Lele. Punong-puno ng tanong ang mata. Akala ko, fishball vendor ka. Ngumiti si Lele. Isang ngiting may tinatagong malaking sikreto. Tahimik ang buong paligid. Ang mga kapitbahay nakasilip sa bintana. Ang pulang sports car ay parang hindi bagay sa simpleng bahay ni na Maxine. At sa gitna ng lahat, si Lele. Ang lalaking akala ng lahat ay simpleng fishball vendor lamang. Lele, anong ibig sabihin nito? Maxine, hayaan mo po muna akong magpaliwanag. Lumapit si Christian. Seryoso ang mukha. Tikom ang bibig. Ramdam sa tindig niya ang pagiging sundalo noon. Hindi madaling maloko. Simulan mo na, iho. Ayokong niloloko ang anak ko. Huminga ng malalim si Lele. Sandaling tumingin sa sasakyan, tsaka sa lumang bahay ni Maxine. Huwag po kayong mag-alala, sir. Wala po akong masamang balak sa anak ninyo. Pumasok silang tatlo sa loob ng bahay. Tahimik, walang nagsasalita. Tanging tiktik ng orasan ang maririnig. Umupo si Lele sa harap ni Maxine at Christian. Hindi po ako buong buhay na fishball vendor. Nanlaki ang mata ni Maxine, pero hindi pa rin siya nagsasalita. Ako po si Leandro Villanueva, anak ng isang negosyante. May mga negosyo po kami. Real estate, logistics, at pagkain. Kung ganon, bakit? Tumigil si Lele. Parang bumalik ang mga alaala. Dahil gusto kong makilalang mundo bilang isang normal na tao. Ipinaliwanag ni Lele na lumaki siya sa luho. Lahat ibinibigay. Lahat madali. Ngunit isang araw, na-realize niyang wala siyang totoong kaibigan. Walang taong nagmamahal sa kanya dahil sa pagkatao niya, kundi dahil sa pera. Kaya umalis ako sa amin. Nagtrabaho ko bilang fishball vendor para maranasan ang totoong buhay. Tahimik si Maxine. Hindi galit, hindi masaya, kundi halo-halong emosyon. Niloko mo ba ako, Lele? Hindi ko kayo niloko. Hindi ko lang sinabi ang buong totoo. Tumayo si Christian. Mabigat ang hakbang. Kung mayaman ka pala, bakit pinili mong ipakita ang sarili mo bilang mahirap? Dahil gusto kong makasiguro na kung may lalapit mo sa akin, totoo. Napailing si Christian. Maraming lalaki ang mayaman, pero mahina ang loob. Patunayan mo sa akin na hindi ka isa sa kanila. Sa sumunod na mga araw, nag-iba ang trato ng mga tao kay Lele nang kumalat ang balita. Yung mga dating nanlalait, biglang bumabati. Yung mga dating di pumapansin, biglang nakangiti. Pero isang tao ang nagbago ng tuluyan. Si Maxine. Hirap ako magtiwala, Lele. Naintindihan ko. Kahit po itulak niyo ako, tatanggapin ko. Pero hindi iyon ang pinakamalaking problema. Isang gabi, may dumating na isang lalaki sa opisina ni Maxine. May edad, maayos manamit, mapagmasid ang mata. Siya si Iking Christian Villanueva Sr., ama ni Lele.
Ikaw ba ang babaeng sumagot sa anak ko? Opo, ako si Attorney Maxine. Diretsahan ang matanda. Layuan mo ang anak ko. Ano pong dahilan? Hindi ka bagay sa mundo namin. Parang sinaksak ang dibdib ni Maxine. Hindi dahil sa yabang, kundi dahil sa hamon. Hindi ko po siya ginusto dahil sa pera. At hindi ko po siya iwan dahil lang sa pananakot. Ngumiti ang matanda. Ngiting may ibig sabihin. Makikita natin. Samantala, hindi alam ni Lele ang pag-uusap na iyon. Masaya siyang inaayos ang dating fishball cart. Hindi para ibenta, kundi para ipamigay sa kapwa niyang street vendor. Pero sa likod ng kabaitan, may paparating na malaking unos. Hindi mapakali si Maxine matapos ang pagbisita ng ama ni Lele. Bilang isang abogada, sanay siya sa banta at pressure. Pero iba ang bigat kapag puso na ang tinatamaan. Kinabukasan, maaga siyang pumasok sa opisina. Hindi pa siya nakaupo nang may kumatok na agad. Attorney Maxine, may mga papeles pong iniwan dito kagabi. Personal daw po. Sabi ng sekretarya niya. Pagkabukas ni Maxine ng sobre, nanlamig ang kamay niya. Mga dokumento, mga titulo, mga pangalan. At sa uli, isang kontrata. Kasunduan sa pag-iwas, kapalit ng halagang. Napatigil siya. Halagang kayang bilhin ang kalahati ng buhay niya. Kasabay ng mga papeles, may nakasulat na note. Permahan mo. Layuan mong anak ko. Tahimik ang lahat. Nabasa niya sa note. Sa kabilang banda, masaya si Lele. Nasa iskinita siya. Kausap ang mga dating kapwa vendor. Nagbibigay ng panimula sa maliit nilang kooperatiba. Hindi po ito tulong lang. Simula po to. Gusto kong sabay-sabay tayong umangat. Hindi niya alam na habang ginagawa niya iyon, unti-unting kinukulong sa sulok si Maxine. Pagdating ng gabi, nagkita sila ni Lele sa isang maliit na cave. Tahimik si Maxine, halatang may dinadala. May problema. May problema po ba? Wala Lele. Napagod lang. Nagsisinungaling siya. At alam niya iyon. Pero hindi pa niya kayang sabihin ang totoo. Kinabukasan, pinatawag si Maxine sa isang pribadong opisina. Hindi na siya nagtaka kung sino ang naghihintay. Nandoon ang ama ni Lele, si Christian Villanueva Sr. Nakaupo, kalmado, parang hawak na niya ang laban. Nabasa mo ng kontrata? Opo. Hindi ito pananakot. Alok ito. Tumayo si Maxine. Matapang ang tindig. Sorry, hindi niyo ako mabibili. Hindi kita binibili. Binibigyan kita ng paraan para umiwas sa sakit. Isinampal ng matanda ang mas mabigat na bala. May sakit ang anak ko. Ano? Tahimik ang silid. May kondisyon ang puso niya. Delikado sa matinding stress. Kapag nasaktan siya, ikaw ang sisisihin ko. Parang gumuho ang mundo ni Maxine. Lumabas siyang nanginginig. Sa unang pagkakataon, nagduda siya sa sariling desisyon. Mahal niya si Lele. Pero paano kung tama ang ama nito? Paano kung siya ang maging dahilan ng kapahamakan? Samantala, tinawagan si Lele ng kanyang ama. Umuwi ka. May kailangan tayong pag-usapan. Kung tungkol po kay Maxine,
Huwag mo siyang isama sa buhay mo. Dumilim ang mukha ni Lele. Hindi ko po siya iiwan. Sagot ni Lele bago ibinaba ang tawag. Isang araw, matapos iyon, biglang kumalat ang balita. Nasangkot si Maxine sa isang kaso. Isang kasong hindi kanya, pero pangalan niya ang nasira. Puno ang social media. Usap-usapan sa opisina. Totoo ba yan? Kinasuhan ka raw? Hindi ako guilty. Alam niya kung sino ang nasa likod nito. Kinagabihan, hinarap ni Maxine si Lele sa isang park. Umiiyak siya. Lele, kailangan nating maghiwalay. Ano? Para sa iyo. Para sa kaligtasan mo. Hindi makapaniwala si Lele. Hindi kita kailangang iligtas. Kailangan kita. Pero umalis si Maxine. Iniwan siyang mag-isa. Hawak ang tanong. Bakit? Mag-isa si Lele sa parke. Tahimik ang paligid pero maingay ang isip niya. Paulit-ulit sa ulo niya ang mga huling salita ni Maxine. Kailangan nating maghiwalay. Hindi galit ang nakita niya. Hindi kawalan ng pagmamahal. Kundi takot at sakit. At doon niya napagtanto. May tinatago si Maxine. Kinabukasan, hindi na nag-atubili si Lele. Hinarap niya ang ama niya sa malaking bahay na matagal na niyang iniwasan. Tama na, Tay. Anong ginawa niyo kay Maxine? Pinoprotektahan lang kita. Hindi ko kailangan ng ganyang proteksyon. Tahimik ang matanda sandali. Pagkatapos, isang folder ang ibinato niya sa mesa. Tingnan mo. Mga dokumento ng kaso. Paninirang puri. Naka-freeze ang ilang account ni Maxine. At sa dulo, ang kontratang inalok sa kanya. Nanlaki ang mata ni Lele. Kayong may gawa nito? Para lumayo siya. Sumabog ang galit ni Lele. Sinira niyo ang buhay niya para sa akin? Sa unang pagkakataon, napatigil ang ama niya. Nakita niya ang bigat ng ginawa niya. Samantala, si Maxine ay nasa korte. Mag-isa, walang Lele, walang masasandalan. Handa po akong sagutin ang lahat ng paratang. Habang nagsisimula ang pagdinig, biglang bumakas ang pinto ng courtroom. Lumingon ang lahat. Si Lele. Pagod, galit, pero buo ang loob. Bakit ka nandito? Kasi hindi kita iiwan. Tumayo si Lele at tumarap sa hukom. May ebidensya pa ako na ang kasong ito ay planado. Isang USB ang inabot niya. Mga recording, email, at dokumentong direktang nag-uugnay sa impluwensya ng ama niya sa kaso. Dahil doon na nagbulungan ang courtroom. Sa labas ng korte, naghihintay si Christian Sr. Tahimik. Mabigat ang konsensya. Nang lumabas si Lele, "Handa akong akuin ang lahat." Mababang boses ng matanda. Tumingin si Lele sa ama niya. Hindi galit, hindi rin awa. Ang kailangan ko, isang ama, hindi isang diktador. Makalipas ang ilang oras, lumabas ang desisyon. Walang sala si Maxine. Ibinasura ang kaso. Nabunyag ang totoo. Napaupo si Maxine sa upuan. Umiiyak. Hindi sa lungkot, kundi sa gaan ng dibdib. Lumapit si Lele. Bakit mo ako iniwan? Akala ko, kapag lumayo ako, magiging ligtas ka. Hinawakan ni Lele ang kamay niya. Mas delikado ang buhay na wala ka. Tahimik ang sandali.
Walang may gustong magsalita. Hanggang sa biglang humawak si Lele sa dibdib niya. Lele? Sabi ni Maxine. Nagkagulo, bumagsak si Lele sa sahig. Atake sa puso ang nangyari. Dahil doon ay dali-daling itinakbo si Lele sa ospital. Samantala sa ospital, nanginginig si Maxine. Hawak ang kamay ni Lele. Huwag ka muna nga alis. Please, pakiusap. Sa labas ng operating room, lumapit ang ama ni Lele. Luwaan. Patawarin mo ako. Maya-maya ay lumabas ang doktor. Stable na siya. Pero kritikal. Sabi ng doktor. Tahimik ang pasilyo ng ospital. Tanging tunog ng mga makina at mahinang hakbang ng mga nurse ang maririnig. Nakaupo si Maxine sa labas ng ICU. Hawak ang rosaryong matagal na niyang hindi nagagamit. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, isang abogada na sanay lumaban. Wala siyang magawa kundi magdasal upang maligtas ang kanyang pinakamamahal na si Lele. Lord, kahit anong kunin niyo sa akin, huwag lang siya. Sa di kalayuan, nakatayo si Christian Sr. Wala na ang yabang. Wala na ang kapangyarihan. Isang ama na natatakot mawalan ng anak. Makalipas ang ilang oras, bumukas ang pinto ng ICU. Pwede na pong makita ang pasyente. Saglit lang po. Kalmadong sabi ng doktor. Unang pumasok si Maxine. Nakahiga si Lele. Maputla. Maraming nakakabit na tubo. Pero humihinga. Andito ako. Hindi na ako aalis. Umiiyak na sabi ni Maxine. Dahan-dahang dumilat si Lele. Akala ko, iniwan mo na ako. Hindi. Nagkamali lang ako ng paraan ng pagmamahal. Sa labas ng silid, kinausap ng doktor ang ama ni Lele. Kailangan niya ng tahimik na buhay. Walang matinding stress. Kung magbabago ang paligid niya, mas lalaki ang tsansa niya. Sabi ng doktor. Napayoko ang tatay ni Lele. Alam niya kung ano ang ibig sabihin noon. Samantala kinabukasan, nagising si Lele ng mas maayos ang pakiramdam. Nandoon si Maxine, natutulog sa gilid ng kama. Hindi umuwi, hindi umalis. Dumating ang ama niya. Anak? Kung may sasabihin kayo, pakinggan niyo rin ako. Lumapit ang matanda. Mali ako. Inuna ko ang kontrol kaysa sa kaligayahan mo. Tumingin siya kay Maxine. Pasensya ka na. Kung kaya mo pa akong patawarin. Hindi ko po kayo kailaban. Gusto ko lang po siyang mabuhay at maging masaya. Makalipas ang ilang linggo, nakalabas ng ospital si Lele. Tahimik ang mundo nila. Walang luho, walang kamera, walang negosyo. Isang maliit na bahay. Simpleng umaga, totoong katahimikan. Isang araw, habang nagkakape sila sa harap ng bahay. Attorney, handa ka bang mamuhay ng simple? Tanong ni Lele. Mas handa akong mamuhay ng totoo. Nakangiting sabi naman ni Maxine. Lumuhod si Lele. Walang singsing na mahal. Walang ingranding eksena. Huwag mo na akong ipaglaban sa korte. Piliin mo na lang ako makasama habang buhay. Dahil doon ay napaluwa si Maxine. Oo, ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Matapos noon, ilang buwan ang lumipas, nagbukas si Maxine ng legal aid office para sa mahihirap. Tulong legal para sa mga taong walang pambayad. Si Lele, kasama ang dati niyang mga kaibigan, ay nagtayo ng kooperatiba ng street vendors. Legal
maayos at may kinabukasan. At si Christian Sr. unti-unting umatras sa negosyo. Piniling maging ama, hindi pinuno. Sa araw ng kanilang kasal, walang mamahaling dekorasyon. Pero puno ng ngiti, puno ng luha, puno ng totoo. Salamat. Dahil tinuruan mo kaming magmahal. Pabulong na sabi ni Christian kay Maxine. Ang kwento ni Maxine at Lele ay hindi lang tungkol sa pag-ibig ng isang abogada at isang akalay simpleng fishball vendor. Isa itong paalala sa atin na hindi lahat ng nakikita ng mata ay buo ang katotohanan. At hindi rin lahat ng mayaman ay tunay na masaya. Unang aral sa kwento ay ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa trabaho, estado sa buhay o pera. Sa simula, minamaliit si Lele dahil isa lamang siyang street vendor. Ngunit pinatunayan ng kwento na ang dangal, sipag at malasakit sa kapwa ay mas mahalaga kaysa sa yaman. Maraming tao ang may pera pero kulang sa puso. At maraming dukha ang mayaman sa pagkatao. Ikalawang aral ay ang pag-ibig na totoo ay handang magsakripisyo pero hindi dapat sinasaktan ng sarili sa maling dahilan. Minahal ni Maxine si Lele kaya niya ito iniwan. Akala niya iyon ang tama. Pero ipinakita ng kwento na hindi lahat ng sakripisyo ay solusyon. Minsan, ang tunay na pagmamahal ay ang pananatili at pagharap sa problema ng magkasama, hindi ang pagtalikod. Ikatlong aral ay ang kapangyarihan at kontrol ay hindi katumbas ng pagiging mabuting magulang. Sa katauhan ng ama ni Lele, nakita natin kung paano nagiging mapanira ang labis na kontrol. Akala niya, pinoprotektahan niya ang anak niya. Pero sa totoo lang, sinasaktan niya ito. Dito ipinakita na ang tunay na magulang ay marunong makinig, magpakumbaba at umamin ng pagkakamali. Ikaapat na aral ay ang katotohanan ay laging lumalabas. Kahit gaano pa ito'y tago o tabunan ng pera at impluensya, sinubukang sirain ang pangalan ni Maxine. Pero dahil malinis ang konsensya niya at may tapang siyang harapin ang laban, nanaig pa rin ang tama. Paalala ito na ang integridad ay sandata na hindi kayang bilhin. At ang pinakamahalagang aral sa kwento ay ito. Ang pag-ibig na totoo ay hindi perpekto, pero pinipiling manatili. Dumaan sina Maxine at Lele sa pagsubok. Pera, pamilya, sakit at takot. Pero sa uli, pinili nilang magmahal ng totoo. Simple at may respeto sa isa't isa. Ang kwentong ito ay paalala sa ating lahat na huwag husgahan ang tao batay sa panlabas na anyo. At huwag sukuan ng taong pinili mong mahalin kapag may pagsubok. Dahil minsan, ang taong akala mong maliit sa mundo ng iba, siya pala ang pinakamalaking biyaya sa buhay mo. Kayo, ano pong masasabi niyo sa kwento natin ngayong araw? At kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari niyo po bang i-comment doon sa baba doon sa comment section para muli ko pong mabasa. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamboxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.